mga senador, iginiit na may crisis na. Taliwas ito sa pahayag ng bangag na presidente. Anong sabi ng presidente? Wala tayong crisis, walang oil crisis. Pero ang mga senador, good job mga senador ito yung mga reason ng senador. Bakit kailangan na tayong kumilos? Okay, ito, panoorin natin. May krisis na ba sa langis o wala? Magkasalungat ang pananaw dyan ng Malacanang at mga senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 Cent correspondent Mean Dos Baños. Mean, una sa lahat, nagalit si Senator Loren Legarda dito sa headlines natin. Nakita na sa pagdinig ng Senado kanina, anong naging dahilan niya? Gigi, tama ka. Uminit ang ulo at nanermon Senator Loren Legarda sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay nga sa epekto nitong lumalalang girian sa Middle East at ano ba ang plano ng ating bansa kaugnay niyan. Kanina kasi, Gigi, nagkaroon ng pagdinig yung ad hoc committee ng Senado na tinatawag na Protect kung saan imbitado ang marami sa mga ahensya ng gobyerno na rumiresponde nga dito sa issue ng Middle East War at mismong mga cabinet secretaries talaga o yung pinuro ng mga departamento ang dumalo. Pero absent si Energy Secretary Sharon Garin kaninang umaga. Kaya yan yung kinainit ng ulo ni Senator Loren Legarda. Ang tanong ng senadora, ano daw ba yung kinabibisi ni Secretary Garin at bakit wala siya sa hearing? Meron pa raw bang mas importante kaysa sa pagbuo ng isang crisis plan? Isa pa yung kinainit ng ulo ni Senator Legarda ay nung mabanggit naman ni DOE Undersecretary Sales na yung dahilan kung bakit daw hindi na-release yung pondo na dapat ay supplemental budget mula sa PNOC dahil nangangailangan daw ng congressional approval. Pero hindi raw nagkaroon ng congressional approval dahil nag-break na ang sesyon ng Senado at Kamara. Pero pumalag dyan si Senator Legarda. Sabi niya, teka muna, bakit parang Senado at Kamara ang nasisisi? Unang-una, hindi nyo naman sinabi sa amin yan. Pangalawa, kung sinabi nyo yan, hindi sila magbe-break hanggat hindi na naaaprobahan yan, lalo na kung ganoon ka-importante pala yung supplemental budget na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Legarda. Ang sekretary nga ninyo wala dito Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito Darating natin sekretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Pero wag nyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Di ba? So, yan, galit na galit. Manang-mana dito si Congressman Liviste. Yan, ako hanga ako dito kay Loren Legarda. At least, pinaprangkahan niya itong DOA secretary. Sapagkat, kailangan siya dyan, sa hearing na yan. Pero, parang, binabaliwala lang niya. Okay? Kaya galit na galit si Loren Legarda kasi sila patuloy yung sinisisi. Okay? Sila naman yung mga itong Secretary Garin na ito, yung hindi sumipot. Okay? So kaya siya galit na galit yan kasi mantakin nyo, yan ang pinakaunang problema natin ngayon sa bansa. Pero binabaliwala lang itong secretary na ito. Pero ano daw, sumipot raw pagka 4 PM. Okay? Yan siguro natakot. Natakot. Nagpahabol dyan, sumipot. Sige, dagdagan ko lang tila nanumbat na nga si Senator Legarda dyan sa inis niya dahil kapag daw budget ang inihingi ng ahensya, kahit pa daw magdamagan, present dyan yung mga secretary. Pero kapag daw tungkol sa krisis, marami daw dahilan. Samantala, bandang alauna ng hapon, Jiggy, humabol sa pagdinig si Secretary Sharon Garin at bukas naman niya na sinagot yun ng mga katanungan sa kanya ng mga senador, kahit pa yung tanong sa kanya ni Senator Legarda at around 4 PM. Pero bago yan, sa social media post ay inilagay nga ni Secretary Garin yung video na nagagalit si Senator Loren Legarda at ang kanyang naging caption lamang dyan, quote-unquote ay hi. Chiki. Ito, comment ko dyan Ito kasing administrasyong Marcos puro yabang ang inaatupag. Every time na mag-a-announce sila sa taong bayan, di ba? Mapapansin mo, sobrang yabang na ganito na yung nagawa ng Marcos administration, ganito na yung ginagawa namin, bla 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 bla. Pero ngayon, in reality, sa reality check, ganito pala ang mga nangyayari. Wala palang walang nagawa. Yan ang lagi sinasabi. Nauuna kasi yung bibig nitong administrasyon na ito kesa sa trabaho. Yan ang hirap dito sa administrasyon Pero sa isang banda, pag binalikan mo talaga yung mga soundbite ng mga opisyal ng Malacanang sa nakalipas na mga linggo na nagigera na, ang mga sinasabi lang nila, babantayan yung presyo, hindi pa, wala pang krisis sa langis. Isa talaga sinasabi nila, in fairness kay Senator Legarda. At pangalawa, pag tinignan mo yung repatriation ng mga nakarang gera, for example, panahon ni GMA, kaya ayaw umalis ng Pilipino o hindi sa Lebanon-Israel war, may nakaabang na bus para ilabas sila ng bansa kung saan man sila pwedeng dali na safe. Ang pinag-usapan talaga ngayon dito, ang pinakamalaga, yung krisis sa langis. Hindi na nila pinapansin yung repatriation, yung krisis na lang sa langis. Ang tanong talaga, kung meron ba talagang
ginagawa? O meron ba talaga silang plano? May contingency plan ba talagang nakahanda? Kasi parating ang sinasabi, pag binalikan mo talaga yung soundbite, walang krisis, binabantayan yung presyo, hanggang doon lang. Pero kung ano yung gagawin, Euro 2, bibili ng Euro 2, hanggang doon lang. Pero meron ba talagang contingency plan na gagawin? I feel you, Jiggy. And I think the senators also feel the same way. Kasi sa Senator Gatchalian mismo ang nagsabi kanina na naso-surprise siya na after 3 weeks ng kaguluhan at lalo pang lumalala yung gera sa Middle East, parang wala talagang nailatag na consolidated, unified contingency plan ang gobyerno. Kaya, di ba? Yan, legacy yan ni BBM. Na sobrang hina umaksyon patungkol po dito sa mga crisis na mga ganitong bagay. Hinang-hina gumalaw. Kailan ba pumutok yung crisis na yan? Yung binomba yung Iran, di ba? Binomba ng Amerika. Last week pa yan. Hanggang ngayon walang aksyon. Hanggang ngayon walang parang unified solution, ika nga, para masusolusyonan itong nararamdaman ng taong bayan. Wala. Hanggang ngayon wala. Tapos magmamayabang pa kayo? Si BBM gusto namin ma-Prime Minister. Utot nyo talaga. nga sila nagpatawag ng hearing kanina kasi ang gusto nila, mag-usap-usap yung mga ahensya ng gobyerno at bumuo kayo ng solid at komprehensibong contingency plan kung paano ba natin ito haharapin. Pero bago yan, Jiggy, ang sinasabi ng mga senador, it all starts with yung pag-amin na nasa krisis na tayo talaga. Paano yan? Hindi man umaamin si BBM. Nakakatakot actually yan, ha? Ayaw niyang aminin kasi natatakot silang masira ang kanilang reputasyon at ang administrasyon. Kung hindi nyo aaminin, patuloy na gutom ang taong bayan kasi ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno, magre-relax lahat yan. Walang mang crisis. Sabi ng presidente, walang crisis. Okay, relax lang tayo. Yan ang nakakatakot dyan. Instead, na kahit walang crisis, magdo-double time ng bansa. Diba? Pero ano nangyari? Mas inuuna pa nila yung pangalan nila. Kaysa malugmok sa kahirapan ang bansa. Ganyan. Yan ang legasiya ng bangag administration. Ngayon. At nagkakaisa ang mga senador sa paniniwala na nakakaranasan ng krisis ang ating bansa. Kung matatandaan mo, Jiggy, kahapon ang sinasabi ng palasyo ay wala pa tayong krisis sa langis. Meron lang tinatawag na price interruption. Pero ang sinasabi ng mga senador, teka muna, aminin na natin na may krisis tayo para makabuo tayo ng isang solid, comprehensive, unified na plano. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador kaugnay niyan. Huwag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Nagdedebate pa tayo kung nasa crisis tayo o hindi tayo sa crisis. Para sa amin, dito sa Senado, nasa crisis na tayo. At kung kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel. Jiggy, at dahil nasa krisis na nga tayo, yan ang paniniwala ng mga senador, unified in their statement and in their belief. Naniniwala naman si Senator Bam Aquino na kung dahil nasa krisis na tayo, panahon na para magdeklara ng state of emergency. Kapag kasi naideklara yung state of emergency, Jiggy, alam naman natin na kayang kontrolin yung presyo ng mga basic commodities at magiging mas mabilis yung paglabas ng pondo para sa pangangailangan ng ating mga kababayan, partikular yung ayuda. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bam Aquino. Panahon nang magdeklara ng state of national emergency. Maaari tayo magpatupad ng mga hakbang sa pag-regulate sa presyo ng mga essential goods. At mayan kahapon sa report ni Brian Castillo, kinokonek ng PNP na pwedeng tumaas yung bilang ng krimen kapag yung naghihirap talaga yung taong bayan. Yun ang sinasabi nila, yun ang context nila. At kung tutuusin, meron na itong micro. Actually nga, yan, kaya sinasabi ko, nakakatakot po yung announcement ni Bongbong Marcos na wala po tayong crisis. Tapos sinisigundahan pa nitong si Auntie Claire Castro na sabi ng DOA Garin na wala pa po tayo sa oil crisis. Yan po ay nakakatakot. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pilit nilang pinagtakpan ang administrasyon na magaling ang administrasyon. Walang crisis ang administrasyon. Pero ang buong mundo nagka-crisis na. Pilipinas pa ang hindi nag-crisis. Galing, no? Bakit ko ba nasasabing nakakatakot ito? Sabi nga nilang reporter, which is I agree, dahil dito, nagugutom na ang taong bayan. Kapag nagugutom na ang tao, the tendency is, ano yan? Basic, Basic instinct yan. Tataas ang krimen. Bakit tataas ang krimen? Kasi walang pera Walang pera, walang pagkain. Yung mga
sabihin na natin, yung mga siraulo na kahit may dalawang paa, may dalawang kamay na pwedeng magtrabaho, pwedeng kumayod, walang kakayahan na mag-isip. Ang iniisip lang nila ay gagawa sila ng easy money. Tapos gagawin na naman nila ng palusot yan. Nagawa kong magbenta ng bawal na gamot kasi wala ng pera. Di tataas na naman ang insidente when it comes sa droga. Yung iba dyan, hindi ako nang wish na mangyari ito pero ito yung possibilities. Dadami na naman ang robbery niya. Dadami na naman yung mga snatcher dyan. Dadami na naman yung mangho-hold up dyan. Diba? And I hope it will not happen. Pero yan nga, nakakatakot, tataas yung krimen. Dahil nag-anunsyo na walang oil crisis. Pero ang totoo, hirap na ang taong bayan. Model sa Yolanda. Nawalan ng pagkain bigla yung community, yung Tacloban, nawalan ng gasolina, talagang looting ang nangyari dyan. So, hindi ito alarmist, pero ito ay reality na nakita na to sa Tacloban. Hindi ba nababahala yung pamahalaan, yung generally Malacanang dito at ano raw ang gagawin ng mga senador kung ito na, yung magtaasan talaga yung mga bilihin? May ilang mga senador, Jiggy, nakukulangan sila dun sa kung sakasakalin man na implement nga yung pagtapya sa excise tax kasi ang matatanggal nga lang yan sa presyo ng langis is I think if I remember it correctly, ay nasa 6 pesos sa diesel and then 11 pesos sa gasoline. Kaya, ang suggestion na kanina na lumulutang dun sa pagdinig ng Senado, what if, aside from suspending the excise tax, let's also suspend the 12% VAT, lalo na doon sa pagkain na kadalasang binibili ng mga mahihirap nating kababayan. For example, mga delata, sardinas, noodles, at pati na rin sa mga over-the-counter medicines. Kasi pag idadagdag mo yan, wala kang 12% VAT, sinasabi kasi sila na Senator Legarda, ngayon lang naman, habang nasa krisis tayo na pinagdadaanan dahil nga sa gera sa Middle East. Kung tanggalin mo yung excise tax, tanggalin mo pa yung 12% VAT sa mga selected items lang naman, medyo malaki-laki, Jiggy, sa computation nila, yung mawawala o yung... Ako payag ako dyan Kasi equal yan Mas mabuti pa ito kaysa ayuda. Kasi yung ayuda, ang inaayudahan lang nila yung mga tricycle drivers at lahat ng mga drivers involving yung mga nagmamaneho para makaahon sa kanilang negosyong pamamasada, di ba? Ako hindi ako sang-ayon doon na doon ibuhos yung ayuda. Di ba? Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung mga pasahero rin, kapag sumasakay sila, hindi naman lahat naman siguro tayo nakaramdam sa pagtaas ng langis. Hindi lang naman mga drivers. Tapos may balita pa akong nakalap na itong ayuda na ito, hindi pa lahat ang nabibigyan. Kasi ang daming kalokohang ginagawa itong administrasyon na ito. Parang pinipili pa nila Daming kalokohan, daming korupsyon nangyari dyan sa ayuda. So, it's better na dito, pagkuhanan mo ng yung 12% na VAT, tapos dito sa excise tax, dito, lahat ng mga namimili, tayo lahat makakaramdam na equal yung distribution of yung pagbaba ng presyo. Hindi kagaya ng ayuda na mga iilan lang po ang makakaramdam. Diba? Mababawa sa babayaran, lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan. Pero syempre, alam din naman daw ng mga senador na ang sasabihin nga dyan ng economic team ng Pangulo ay malaki yung foregone revenues o yung mawawala sa ating kita ng gobyerno kapag yung mga taxes na yan ay tinanggal. So basically, ang sinasabi ng ilan sa mga economic managers sa pagdinig kanina, bukas sila sa mga options na yan pero kailangan din talagang pag-aralan dahil ang iniisip, hindi lang naman mapababa yung presyo ng mga bilihin ngayon at ng langis, kundi hindi rin talaga ma-stuck yung growth ng ating bansa from now and until sa long term. So yan muna ang latest mula sa Senado, Jiggy. So yan kitang-kita ninyo gaano ka particular at nagpapanik na po ang ating mga senador. Pero yung presidente, party-party lang sa Malacanang. Party-party lang. Relax lang sila anti-Claire dyan. Relax lang. Punta naman tayo dito sa usapin, no? Na kung saan ginisa ni Senator Marcolita itong si DOA Secretary Garin. Diyan, bagay sa'yo. Gisahin ka kasi palpak ka rin kasi kagaya ng